Nakakatuwa kasi ang series natin about peace of mind. Sino dito gustong-gusto ng peace of mind? Yung bang paggising sa umaga, wala kang iniisip ng ibang problema. Taas ang kamay. Ayan, okay? Alam mo, nakita ko yung mga anak, mga baby dito. Pag nakita yung babing tulog, ang sarap matulog ng baby, tama? Wala ba silang iniisip na alam nila na may parents na mag-aalaga sa kanila? Okay, paggising nila, pag gutom sila, merong agad magpapakain. Okay, may magpapadede or may gagawa na kanilang pagkain. Yan yung baby. Yan yung peace of mind na gusto natin, tama? Tama ba? Ayaw. Okay, and again, sabi ko nga, 3 tao, klase ng tao o 2 tao lang ang meron sa mundong ito. Ang nangyayari ng merong peace of mind, yung baliw at saka yung patay. Okay? Kung ikaw ay buhay, ibig sabihin meron tayong problema. Okay, baka yung katabi mo ngayon may pinagdadaan ng problema. Okay ba yun? Now, pag-uusapan natin negative thoughts. Silence your negative thoughts. Sino dito, paggising sa umaga, meron agad pumapasok na negative thoughts? Taas kamay. Wala. Kami lang 2, 3. Yung pagising mo, ay ang lamig. Ang init. Di ba? Pagising mo, namumroblema ka. Maliligo ba ako o hindi? Di ba? Sa mga driver, taas kamay, mga driver, nagmamaneho sa kalsada. Okay? Nagmamaneho. Sino dito pag mga driver, nag-iisip ng positive thoughts? Yung pag mayroong mga tao nagmamaneho, ang galing, di ba? Di ba lahat tayo nag-iisip ng kamote? Di marunong magmaneho. Di ba? Mga ganun, puro negatives, okay? Now, paano ba i-silence yung ating negative thoughts, okay? Paggising pa lang sa umaga, ang dahil mo na nakitang pangit. Narinig na pangit. Pagharap mo ng salamin, pangit. Di ba? Nakakadismaya. Lahat na lang pangit. Now, church, pag ang isipan natin, sabi ko nakaraan, pag mali yung isipan, mali rin magiging takbo ng buhay natin at ng araw natin. Subukan mo mag-isip mamaya o bukas na Lunes na naman, magtatrabaho ka na naman, sasabihin ko sa iyo, pati yung actions mo ay parang tatama rin. Tama? Now, if you read in Proverbs, kung ganda nito, in chapter 4, verse 23, sabi doon, be careful how you think, your life is shaped by your thoughts. Warning, be careful of what you think. Kasi kung ano yung nasa isip mo, church, sigurado, yan ang magiging outcome o result ng gagawin mo. Sa psychologist, tawag dyan law of cognition. What you think impacts what you believe. Church, what you believe impacts how you feel. How you feel impacts what you do. That's why be careful sa mga iniisip natin. Kung ano yung pinifeed natin sa utak natin, yun ang magiging ikaw. At ang madalas, nakakalungkot isipin, magkakaroon tayo ng mag-i-imprint yan sa utak natin at magkakaroon tayo natawag na neural negative pathways. Repetitive na nating inuulit-ulit sa ating isipan. Okay? Yan ang delikado. Now, kapatid, look at me if you want to change yung actions mo, okay, start examining yung feelings mo. Examine mo yung feelings. Bakit ba ako negative? And then to change your feelings daw, you have to challenge your beliefs. Tukuhan nyo? To change your beliefs daw, okay, kailangan mo maging aware ka sa iniisip mo. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat nagsisimula dito. Amen? Pag may sinabing bagyo, anong nasa isip mo? Negative, positive? Negative, positive, di ba? Negative. Lindol. Grabe, sa social media ngayon, yung mga big one, tama? Nakakatakot, okay, nakakabahala. Pero nakakatakot, mga kapatid, mas nakakatakot yung mismong the one na creator na bumalik na nakitang wala kang ginagawa. Yun ang nakakatakot. Tingin katabi mo, oras na para kumilos. Okay? How to defeat your negative thoughts. Now, gusto ko ito sinabi ni Dr. Paul David Tripp. Pakibasa sabay-sabay on your screen. No one is more influential in your life than you are. Now, church, loud there because no one talks to you
more than you do. Minsan iniisip, ano iniisip ng ibang tao. Pero madalas, ang sinasabi mo sa sarili mo, ang nagbibigay ng halaga mo. Tama ba yung Tagalog ko? Okay, nagbibigay ng kung sino ka. Nagbibigay nagre-result ng identity mo. Now kapatid, isipin mo ikaw lang madalas o tayo lang madalas ang nagda-down ng ating sarili or nagbibigay ng kadududa-duda ng ating mga ginagawa. Gusto ko to i-status ito. No one is more influential in your life than you are because no one talks, okay, more than you do. Now, balik kayo, recap. Di nyo ba alam ang isipan natin can store 100 trillion facts? Wow, so katabi mo. Grabe yung utak mo pala kaya mag-store ng 100 trillion facts. Grabe ano? And then sabi doon, most of us, 10,000 thoughts per day. Wow, with 75% of these thoughts being negative and 95% being repetitive. Gusto ko lang sana ipasok sa inyo, ano ba yung iniisip mo araw-araw? 10,000 thoughts per day. Maya-maya nag-iisip ka. Lalo na yung mga idle na tao. Ang dami mong iniisip, tama? Sino ito minsan wala kang ginagawa, nakaupo ka na sa sulok, na-bored ka na, ang dami mo lang iniisip. Taas kamay. Mga pangit na lahat ng pangit pwede mong isipin. And sabi 75% out of 100%, only 25% lang daw yung positive. Grabe. And then 95% repetitive. Now church, look at me yung 95% na repetitive, yan ang nag-cause, kung negative yan, okay, ng stress, depress, and anxiety. Ano yung madalas mong iniisip? Okay? Ano yung madalas mong, yung bang nagbibigay sa'yo ng kahinaan? Okay? Nagkakaroon ka ng katamaran. Ano yung madalas mong iniisip? Ano yung naglalaro sa utak mo? Lalo ngayon, nakatingin ka sa akin, naglalaro ngayon ng sa utak mo ang pogi ni PJ. Okay? Na-joke lang, ano? Kanina sinabi ako ni Kat, negative yun, negative. So ano yung tumatakbo sa utak natin? Then 3.5 million a year. Grabe. Ganun ka-busy yung utak natin and only 10% of our mind ay nagagamit natin. Now mga kapatid, grabe no? Sabi doon, your thoughts, ito yung good news, your thoughts have incredible power. And also ito yung pinaka-good news, you have the power or incredible power over your thought. Meaning mga kapatid, kaya mong kontrolin ang isipan mo. Amen? Kaya mong kontrolin yung nasa isip mo. Meron kang kapangyarihan, walang iba kundi yung tinatawag nating Holy Spirit. Tama? Meron tayong kapangyarihan. Sabi mo katabi mo, Brad, may kapangyarihan ka. Meron kang power to overcome yung mga negative thoughts sa isipan natin. Ang gagawin lang natin, dapat tayo mag-meditate, mag-concentrate, mag-focus sa Diyos na nalumikha sa atin at tingnan mo yung identity mo, hindi sa mata ng tao, hindi sa mundong ito, kundi sa kanyang mga mata. Sino ka sa harap niya? Ang madalas, dahil sa dami natin nakikita ngayon, ang mahirap na ba? Imposible na ba? Makontrol yung ating isipan? Imposible na? Actually, posible. If you read in Romans chapter 8, verse 5 to 6, sabay-sabay tayo, 1, 2, 3, go. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Now, church, listen. Kung ikaw yung taong puro reklamo, ikaw yung taong puro galit, laging galit pala, puro galit, okay? Wala ka na ibang makita kundi pangit, negative ka mag-isip, ibig sabihin daw yung utak mo, yung isipan mo ay naka-inline sa flesh. Nakuha nyo? Naka-ano sa pattern sa mundong ito.
Meron ba kayong nakilalang tao puro negative? Yung bang buhay niya, pag nakita mo negative, even sa kanyang social media, negative. Puro na lang pangit. Puro na lang, di ba nakakatamad kasama yan? Tama? May kilala ba yung ganyan tao? Tara, punta tayo mall. Ay, ayoko. Muulan eh. Di ba? Tara, mag-jeep tayo. Ayoko. Mabantot yung katabi. Di ba mga ganon? Ayoko, wala akong pera eh. Di ba ibig sabihin daw, pag ganyan ka mag-isip, okay, church, listen to this ha, yung bang wala kang pera, nakakatamad lumakad, may mga sakit, may umuulan, lahat na nakikita mo na hindi na maganda, yung ibig sabihin daw, yung spirit mo, yung utak mo ay naka-align sa mundong ito. But, sabi doon, the mind governed by the spirit, ano yun? Mayroon siyang nagpuproduce ng peace, joy, ay nako. At yung bang masaganang buhay. That's why sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ang una niyang gagawin yung utak natin. Ito yung number 1 dapat nating ayusin. Okay ba yun? Sabi mo nga, alam mo, pinakamagandang encourage sa sarili mo. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Sabi mo, I am a child of God. Sabi mo. But may convincing power. Look at your neighbor. Sabi mo, I am a child of God. Baka yung katabi mo, negative, sabi niya, are you? Are you? Nakakatawa to si Michael at si Joanne. Nag-meet kami one time. Napag-usapan namin yung rapture. Nani may rapture? Okay, nakakatawa to eh. Tinanong ng anak niya ba o si Joanne nagtanong kay Michael. Di ba, lahat ay excited. Gusto yung kanta kanina, yung Heavens, Homesick to Heaven. Sabi niya, PJ, what if? Sabi niya. Alam mo ba, nag-usap kami ni Michael, kami mag-asawa, bonding time namin. Sabi ko, what if, no, naiwan tayo sa rapture? Bila akong, sabi ko, nga, no? Alam mo yun? Yung excited tayo sa pagdating ng Diyos, and then naiwan ka. Di ba? Pagpunta ng Sunday, nasan sila? Ba't ulang tao dito nag-rapture na? Alam mo, positive. Sabi ni Michael, ito yung positive na response ni Michael. Don't worry, Tart. May second chance pa. May second chance pa na ikaw ay makapunta sa langit. Yun nga lang, may kakaroon ka ng perseverance, alam mo yung hirap sa mundong ito, pero may second chance. Sama? So church, mga kaniga, kung merong negative thoughts, dapat yung utak natin is i-twist natin kung ano yung magiging positive. Huwag tayo mag-dwell sa negative. Pwede po ba yun? Lalo na ngayon, uso kayo ng influenza. Di ba? Uso na ngayon ang mga flood control. Ako, hirap niyan. Puro negative. Sa mga balita, puro negative. That's why sabi doon, those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Now, church, ito yung mga taong mareklamo sa trabaho nila ngayon. Ito yung mga taong mareklamo sa situations na meron sila. Lahat na lang ay hindi para sa kanila. Lahat na lang naghihirap sila. Para bang tingin na sa sarili nila ay walang improvement. Okay? Sabi doon, yan ang mga taong nag-set yung kanilang isipan according to the flesh. Kasi nga, church, pumapasok ang negative thoughts pag meron ka ng kino-compare sa iba. Nakukuha nyo? Nagsisimula sa isipan, stress, then depression, and then anxiety. Malinaw? Now, gusto ko to. Ito yung bias. Saan ba nagsisimula lahat dyan? Sabi doon, ito yung negative bias. Negative events, now church, imprints on your brain more quickly and linger longer than positive ones. Do you agree? Sa social media, ano ang mabilis na mag-spread? Yung positive o yung negative? Negative. Sa buhay natin, ano yung na-emphasize? Yung negative o yung positive? Sa buhay mo. Ha? Di ba napag-usapan natin yung brain, yung development ng brain? Nagkakaroon ka ng negative neural pathway sa utak natin, paulit-ulit ng negative. Kaya nga, mga kapatid, look at me, mga young people, ingat kayo sa mga pinapanood ninyo. Ingat kayo sa mga nakikita niyo sa social media.
Lalo yung mga pinapakinggan ninyo lagi. Kung ano yung pinapakinggan nyo, kung ano yung nakikita nyo, kung ano yung lagi yung pinapanood, yun ang magiging ikaw. Ingat kayo sa mga lyrics. Di ba? Pag tinanong ka, kamusta ka na? I am a ghost. I am alone. Ha? Alam niyo ba yun? Hindi ko lang may kanta eh. You're going up, up, up. Di ba? Di ba pag tinanong ka, I am a ghost and I am alone, para mapakiramdam nag-iisa lang ako eh. Eh hindi ko kaya, ganito lang ako. May tinatago ako. Di ko alam ano yung isipin nila. Kaya ingat tayo sa mga pinapakinggan natin. Okay ba yun? Now, church, kung gusto mo magkaroon ng positive life, positive thinking, church, makinig kaya, simulan mo sa pakikinig ng positive at pagbabasa ng positive. Amen ba yun? Kaya gusto ko yung kanina, yung kanta kanina, basahin ko lang ha. Sabi doon, yung pinasingit ko to sa RTW, okay, this week lang. Kasi ko kantahin nyo to, i-light up nyo to, gusto ko tong kantang ito. Kasi ito yung gamot ng negative thoughts. Yun yung magbibigay siya ng excitement na yung dapat gawin sa hinaharap. Okay, na minsan masyado yung stress sa mga nangyayari ngayon. Gusto ko to sabi doon, someday I wanna walk with Moses on the streets of gold and dance with David before your throne. Sino excited dito minsan? Na balang araw, kakaharapin mo ang Diyos na lahat ng meron sa mundong ito ay iiwan natin. And excited ako yung mga anak ko makita na sumasalubong sa Diyos na lumikha at nag-save sa atin. Grabe na yung Diyos na pinako sa cross upang tayo ay makasayo niya someday. No more pain, no more suffering. Grabe no? And then church, listen, ayusin natin yung ating neural pathways, yung ating isipan. Meron ng pattern. Meron ng dapat nating i-detour kumbaga. Kasi nga kung hindi mo yan naayos, magkakaroon ka ng negative habit. Okay? Look at me. Tingay sa akin. Meron na ba kayong negative habit na ginagawa? Pansinin mo. Hindi ko ba sinabing negative? Meron ka ng pattern pagpunta sa church. Yes or no? Pagpasok mo dito, alam mo na agad kung saan ka uupo. Tama? Tama? Alam mo na agad, kung bagay yung upuan na yan, nakalagay yung pangalan mo, parang walang ibang upo kundi ako lang. Pag upo mo, pagpasok mo dito, wala ka ng ibang gagawin kundi uupo. Tama? Meron ka ng pattern. Kaya yung iba sabi ko, umikot ka naman. Huwag ka lang dumiretso dyan. Kaya nagugulat ako pag iba yung nakaupo din sa pwesto mo. Okay, nagbabago. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, para lang mabago yung ginagawa natin, yung iniisip natin, gagawa tayo ng isang way para lang maibalik ulit natin sa Panginoon. Tanggalin natin yung mga negative thoughts. Instead of negative thoughts, papalitan natin ng mga positive thoughts. Sabi ng Bible, think about these things, yung mga good things about yung integrity, love, joy, peace. Yun dapat ang iniisip natin araw-araw. Now, kapatid, sabi doon sa next slide, where are you most prone to negative? Question ko yan. Cynicism, meaning ikaw yung mga taong wala ng tiwala. Okay, tamang hinala. Ayan. Negative filtering, instead na puro positive yung titingnan mo, maging grateful ka, puro ka ng reklamo, negative. Okay, yan ang negative filtering. Absolute thinking. No, mga kapatid, sino yung nasaktan na ng ibang tao? At tingin mo lahat ng tao ay kagaya ng tao na kasakit sa'yo. Yan ang absolute thinking, na pare-pareho lang sila. Okay? Na boyfriend mo, niloko ka, na lahat ng lalaki ay pare-pareho. Ayan. Kaya ako minsan, church, maging honest ako sa inyo, nagkaroon ako ng absolute thinking. Sabi ko nga nakaraan, next time, hindi na ako tatanggap na magaling sa ibang church. Yan ay honest naramdaman ko before. Ayoko nang mga taong galing. Sila yung mga taong masakit sa ulo. Okay? Yung mga taong hirap intindihin. Yung bang hindi na kayang makuha yung kultura ng City Light. Yung mga ganon. Yung absolute tingin na pare-pareho lang sila. Pero dapat hindi ganon.
And then pangalawa is yung blaming. Sino dito madalas mag-blame because of them, because of you? Ganito ako, nandito ako ngayon sa situation dahil sa ginawa mo. Ginawa nila. Yan ang blaming. Okay? Now church, again, ulitin ko sa inyo saan kayo prone sa negativity? Okay? Gusto ko yung ginawa ni David. Now church, even David in the Bible, gusto ko, alam mo ba, one of my favorite character is David and Nehemiah. Okay? Pag sinabing David, kasi grabe yung pinagdaanan ni David. Sabi nga nila kung gusto ng Diyos gawin king si David, hindi niya agad binigyan ng crown. Anong ginawa ng Diyos? Minold yung character ni David bago siya maging king. Church, kayo sa akin kaya mo pinagdadaanan yung mga pinagdadaanan mo ngayon dahil gusto ng Diyos i-mold ka. Ayusin yung character mo, ayusin yung perspective mo, pag ibinigay sa'yo ng Diyos yung bagay na hinihingi mo, yung bang ready ka na, at yung bang yung araw na yan, na maibabalik mo yung glory sa Kanya, hindi sa sarili mo. Nakuha nyo? Yung negative thoughts, yung mga bagay na iniisip mo na hindi pa naman nangyayari. Okay? At karamihan ng mga iniisip natin, kung sinabi ni Pastor James nakaraan, ay hindi nangyayari. Kaya ka nagkaroon ng anxiety. Kasi ang dami mong iniisip yung mga bagay na wala pa naman. Mga lalaki, mga men na asawa, mga misis, sigurado karamihan ng asawang babae, galit sa mga mister. Kasi parang pakiramdam nila, hindi sila nag-iisip. Kasi karamihan ng stress is nasa babae. Totoo, hindi? Pero mga ladies, sasabihin ko sa inyo, be like us. Nakiyabang ito. Yung bang masaya lang kami, kontento kami kung anong meron sa hapon na yan, sa maghapon na yan. Masaya na kami doon. Yung bukas, ibang problema na naman. Unlike sa atin mga babae, kaya kayo ay meron tinatawag na headache generator, lahat na lang iniisip. Pati ulam. Di ba? Pati saksakan, lahat iniisip. Pati pagtupi ng damit. Binabantay natin, yung lang yun. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, meron tayong molding seasons. Okay? So, ayusin natin yung ating negative thoughts. Gusto ko sinabi ni David dito sa 1 Samuel 30, verse 3 to 4. Dahil ito yung time na si David at yung kanyang tao ay galing sa battle. Okay? Galing sa victory. May winning. Okay? And then, pag uwi nila, yung kanyang mga kamag-anak ay kinaptive na mga kaaway. Sabi doon, when David and his men reached Ziklag, they found it destroyed by fire, and their wives and sons and daughters taken captive. So David and his men wept aloud until they had no left to weep. Mga kapatid, look at me. Tingnan sa akin Maybe some of us na-experience yung mga bagay na sobrang down ka. Yung bang wala ka ng luhang mailuluha? Naranasan nyo ba yan? Para ba kumakanta ka ng ages? Basang-basa sa ulan? Tama ba yung kinakanta ko? Basta yun, okay? Yung bang pagod ka na, drain ka na, sa dami mo lang iniisip kung anong mangyayari sa asawa mo. Naranasan nyo ba yung ang saya-saya mo and then later, biglang may problema? Naranasan nyo ba yan? Nung nag-mission po ako sa Germany, grabe yung victories. Ang daming mga Germans na nakakilala sa Panginoon kasi organize kami ng camp, ng evangelistic camp. Ang daming mga taong nakakilala sa Panginoon. Ang daming mga taong na lumapit sa Panginoon at na-involved sa church. Alam nyo ba, after 2 days ng victory, bigla akong naka-receive ng news, naka-timeline pa dun sa Facebook na yung papa ko is dying. Cancer. Throat cancer. Na hindi ko alam, hindi namin alam. Sabi ko, Lord, bakit? Mga ganun tanong, bakit? Ginawa ko naman yung gusto nyo. Di ba? Sumunod naman ako. Lumayo ako sa family ko. Sila ate Abid mo naiiwan dito. So, anong gagawin ko? Yung bang wala kang magagawa na meron kang gustong gawin? Naranasan nyo ba yan? At wala kang pera that time? Alam nyo magkano allowance ko? $100 sa Germany. Sabi ko, Lord, ano ang gagawin mo? David and his men, naranasan yan. And then sabi doon sa next verse,
David was greatly distressed because the men were talking of stoning him. Each one was bitter in spirit because of his sons and daughters, but David found strength in the Lord. But David found strength in the Lord. Church, mga kapatid, kung ikaw ay bombarded na ng mga negatives, kung ay bombarded na ng mga emotions mo, ng mga problema mo, ng mga anxiety mo, ng mga trauma mo sa buhay, na parang pakiramdam mo, ngayon wala nang way out, naku kapatid, learn sa buhay ni David na pwede kang bumalik at ang Diyos ang maging lakas mo. And David found strength in the Lord. If you read this in Psalms 130 verse 1 Samuel 30 verse 6, sabi doon, but David, pakibasa, 1, 2, 3, go. Wow. Kaya mo palang i-encourage sa sarili mo. Sabi mo nga, kaya mo yan. Now, kapatid, sabi mo, tapik mo yung balikat mo, kaya mo yan. Tapikin mo dali. Yung balikat mo, hindi balikat ng katabi mo. Okay? Sabi mo, kaya mo yan. Kung ikaw ay nasa valleys ngayon, kaya mo yan. Kung meron kang sinwipe ngayon, kaya mong bayaran yan. Loko lang si ano. Kung meron kang mga pinagdadaanan ngayon, may bukas pa. Hanggat kasama mo ang Panginoon. Kapatid, makinig ka sa akin. Pag ikaw ay may problema, pag ikaw ay bombarded na sa dami ng mga iniisip mong pangit, negative, huwag mong hanapin ang lakas mo sa trabaho mo. Huwag mong hanapin ang lakas mo sa kaibigan mo. Huwag mong hanapin ang lakas mo sa mga ginagawa mo, sa mga bagay na meron ka. Hanapin mo ang lakas mo sa tulong ng Panginoon. Amen ba yun? Balik ka sa Kanya. Kung ikaw ay nanghihina, huwag mo simulan sa ministry. Simulan mo sa Kanya. Nakuha niyo ako? Pag ikaw ay nanghihina, okay, huwag mo asahan o asamin yung mataas na sweldo of 13-month bonus mo ngayon. Balik ka sa Kanya. Nakuha niyo ako? Huwag kang magsimula kahit saan. Magsimula ka ulit sa Kanya. That's why David encouraged himself. Na David, hindi ka ganyan. Hindi ka ginawa ng Diyos na ganyan. Okay? And then gusto po sinabi niya dito, if you read it in Psalm 103 verse 1 to 5, 1 to 3 go, sabay-sabay. Praise the Lord, my soul, all my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeem your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfy your desire with good things. David encouraged himself to praise the Lord. Alam mo yung praise, nabanggit ko na ito, pinagkaiba ng praise and worship. Okay? Ang praising God, meaning yung mga bagay na binigay sa'yo, yung mga ginawa sa'yo. Yung worship is kung sino siya, kung sino yung Diyos natin. But sabi ni David, because ang dami nangyayari sa buhay niya, you praise the Lord. David, sa dami ng mga kaaway mo, sa pinanggalingan mo, ang Diyos ang naging strength mo, ang Diyos ay naging wisdom mo, ang Diyos ang naggabay sa'yo. Ang daming, church, ang daming binigay sa'yo. Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Kailan kang huli nag-praise, nagpasalamat, naging grateful heart. Diba, ang daming ginawa ng Diyos sa bawat isa. Ang daming ginawa ng Diyos sa'yo. Amen ba yun? Look at the person beside you. Fresh. Tama? Ang dami ng ginawa ang Diyos sa'yo. Pero bakit tayo nagpapatalo sa mga negative thoughts, sa mga situations na meron tayo? Kung ang Diyos, simula noong pagkabata ka, hanggang ngayon ay hindi ka niya pinabayaan. Tama? Parang tahimik lahat. Ang galing. Kaya nga sabi ko sa yung 2020, yung negative thoughts ko, baka lumabas kami ng bahay, baka paalisin kami ng may-ari, matutulog dito sa labas. Kasi nga wala kaming pera that time na paubos na. Pero dahil ang Diyos ay napakabuti, amen? Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. May kinakain ka pa rin. Sabi nga nakaraan,
Kristiyanong payat ngayon? Di ba? Di may katabi mo, payat ba yan? Di ba advance na kayo mag-isip ngayon, anong kakainin mo mamaya? Saan kayo kakain? Okay? Is God good? All the time, God is good. Pero bakit tayo nagdududa sa provisions ng Panginoon? Tama? Hindi gusto ko pa sinabi ni David dito. Tuloy tayo. In Psalm 103, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Now kapatid, look at me. May question to you. Narinig niyo na ba yan? Sure. Sino nakarinig na ng salitang yan? Taas kamay. Isa lang? Konti lang. Ito pa sinabi ni David. If you read in next Psalm, sabi doon, but you, Lord, are a compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness. Sa ibang chapter. And sa next chapter naman sa book of Psalms, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and rich in love. Pag binasa mo yung mga verses na yan, yung mga chapter na yan, para bang paulit-ulit. Alam niyo ba kung sino nagsabi niyan? Wala niyo sino? Not David. It was God Himself sa book of Exodus. Na kinukot ni David na ang kung paano ka-gracious and compassionate yung Diyos na sinasamba niya. Kaya nga sinabi niya, nako, church, nakikisa ka na, hindi kailangan ni David, now look at me. Nung problema si David, hindi agad niya hinanap yung Bible o nag-quote ng verse, kundi yung salita ng Panginoon ay nasa kanyang puso na. Tapos sinabi niya, I hid your word in my heart. Lord, minimeditate ko yan. Mga kabataan, oras na, Church City Light, na maging kalabaw. Sabi mo nga, maging kalabaw. Sabi mo, maging kalabaw tayo, tulad ng kalabaw. Tibi katabi mo. Okay? Kiniwento na before, alam niyo paano kumain ng kalabaw? Nakakita na ba yung kalabaw na hindi ngumunguya? Kahit ulang dabo, may hindi ngumunguya. Nakita niyo ba yan? Laging may ginaganon. Alam niyo ba ang kalabaw? Pag-aralan niyo to ha. Emerson, ako si Emerson, pinaka-genius sa akin. Pag-aralan mo to. Okay? Nakalimutan ko lang tawag doon eh. Ruminate, tawag doon. Ang kalabaw, kakain ng punong-puno yung bibig. Ngunguyain ang ngunguyain and then lulunukin. And then later on, ibabalik niya ulit mula sikmura niya hanggang sa bibig niya at ngunguyain niya ulit. Grabe, di ba kadiri? Di ko naman sinabing ganun gawin sa pagkain nyo. Okay? Huwag yung gayahin yan. Okay, lalo sa harapan ko, okay? Ano ginagawa mo? Sabi mo, pastor eh. Okay? And then gagawin ng kalabaw, lunukin niya ulit, and then babalik niya ulit sa bibig niya at ngunguyain niya ulit. Alam niyo bakit? Ang gusto kasi ng kalabaw, makuha yung pinaka-nutrients nung kinakain niya. So, yung tawag niya is ruminate. Tawag sa Bible is meditate. Kapatid, tingin sa akin, kung ano yung iniisip mo lagi, yun ang magiging ikaw. Kung binabasa mo ang salita ng Panginoon at meditate mong maghapot, ipaulit-ulit sa isipan mo, iba ang magiging reflection mo. Iba yung magiging aura mo. Iba yung magiging isipan mo. Iba yung magiging perspective mo kapag na-meditate mo yung kanyang salita, ninamnam mo ng maigi ang kanyang salita. Yung bang pag kinain mo, yung bang enjoy ka sa kinakain mo. Kagaya noon, nalaman ko nagkaroon ako ng diabetes, di ba? Di pala ba diabetes? Okay? Bawat nguya ko ng pagkain, ninanamnam ko ng mabuti kasi ko konti lang. Kabatid, sana, look at me, tingin sa akin, tuwing pupunta kayo ng simbahan, tuwing may salita ng Panginoon, tuwing merong handouts, yung notes na pinamimigay nyo, yan ay binigay sa inyo para pag uwi nyo, meron kayong babasahin, hindi para meron kayong pampunas. Okay? Para meron kayong magamit, para ma-meditate nyo lalo yung kanyang salita. Dapat sa buhay ng Kristiyano, makinig kayo sa akin, dapat tayo ang source ng liwanag. Tayo ang source ng hope. Kasi yung ating main source, walang iba kundi ang Panginoon. Amen?
Dapat nagre-reflect sa atin. Kagaya ni David, inuulit-ulit niya yung sinabi ng Panginoon nung sa panahon pa ng Exodus. So if you read in Romans chapter 15, verse 13, sabi doon, may the God, sabi ni Paul, may the God of hope. Pwede ba sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. So that you may overflow. So that makita sa inyo, ito yung tagal na siksik, liglig, umaapaw. Kapatid, tingin sa akin, pag nakita ba yung buhay nyo, ka-bless-bless ba? Kagaya-gaya ba? Alam mo sa generation ngayon, yung ginagawa ko, sa asawa ko, sa anak ko, is yung showing, modeling. Ipinapakita ko na. Ito yung itsura ng mag-asawa o ito yung itsura ng isang Kristiyano. Mga kapatid, sana tayo ang maging source of hope so that you may overflow with joy by the power of the Holy Spirit. Now, church, ito yung prayer na pag-cynicism. Sino dito minsan tamang hinala ka na? Pare-pareho na lahat. Ito yung prayer. If you are experiencing cynicism, with God's help, I will get rid of all bitterness and skepticism. I choose to believe the best about others and be kind, compassionate, and loving. I will love and forgive others as Jesus has loved and forgiven me. Kapatid, maybe ang sagot sa cynicism o tamang hinala is magpatawad. Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. I forgive you. And then negative filtering. Now, kapatid, ito yung importante. Sa social media lalo, naghahanap tayo ng, ano yung hanap nyo? Positive o negative? Pag may nakita kang positive, and then pag scroll up mo, tama ba, is up? May nakita kang negative about flood control. Anong mararamdam mo? Ano yung mag-e-emphasize? Yung positive o yung negative? Negative. Now, church, listen to this. Dapat our prayer ay dapat ganito. Pwede ba tayong sabay-sabay basahin? 1, 2, 3, go. God, by your power, I take every thought captive and make it obedient to the truth of Christ. Because you are good, I choose to think on what's good, right, true, helpful, and worthy of praise. As I trust in you, your peace will guard my heart, soul, and mind. Grabe, no? Alam mo, minsan, kailangan natin mag-fasting ng negativity. Amen? Kailangan natin mag-fasting ng mga bagay na dapat, yung mga toxic sa katawan natin. And absolute thinking. As Jesus loved and accepted me, ito yung prayer dapat natin, I will love and accept others rather than always being right. I'm called to always being loving rather than just making a point. I choose to make a difference. In humility, I choose to love others above myself. Absolute thinking. Hindi porket tama ka, ikaw ay righteous. Okay? Kapatid, piliin mo ang relationship over your pride. Ito yung prayer ng blaming. God has given me a life, sabay-sabay, and mind of my own. By His grace, I will own my choices and choose God's best for me. I believe I need to accomplish everything God wants me to do today. In Christ, I will overcome. Amen? So silence your negative thoughts. Now, church, today, this morning, I'm challenging you. Tingin sa akin, gusto ko lahat kayo, eyes on me, eyes on me, eyes on me. Kasi alam ko, ang dami yung iniisip na hindi maganda at yung iniisip nyo ngayon, ang siyang nagkokontrol ng attitude mo na. Okay? At yung situations mo ngayon at yung iniisip mo ngayon, yan ay nagkokontrol ng mga mood mo ngayon. May mood swing ka na. Okay?
Pagpasok mo dito, nakasimangot. Pagpasok mo bukas, nakasimangot. Baguhin natin yung ating isipan. Kapatid, gusto ko sana get your notes. May notes kayo, pakikuha. Get your notes. Bago tayo matapos, tanong ko sa inyo, ano ang ibinigay sa iyo ng Diyos ngayon na dapat mong pasalamatan? Instead, mag-dwell ka sa mga negative na nakikita mo, nararamdaman mo, at naririnig mo. Ano yung mga bagay na gusto mong marinig simula ngayon na ibinigay sa iyo ng Diyos? Yung bang sasabihin mo sa sarili mo, Oy, Chi, oy, Nathan, oy, Step, oy, mga ganang oy. Ano yung ginawa sa iyo ng Diyos na dapat dun ka mag-focus? Then my second question, yes or no lang. Pinabayaan ka ba ng Diyos sa loob ng ilang taon? Yes or no? Second question yun. Third question. Kapatid, ano ang imposible sa tingin mo na hindi kayang gawin ng Panginoon? Meron o wala? Pang-apat na question, kaya mo bang makawala sa situations na yan na magkaroon ka ng peace of mind? Hinahanap yung peace of mind. Ang peace of mind hindi makikita sa trabaho, hindi makikita sa mga anong ginagawa mo sa buhay mo. Ang peace of mind ay makikita mo lang sa Kanya. Nakukuha nyo? Mga kapatid, alam mo, God loves you. Gusto ng Diyos, so sinabi sa John 10:10, I have come to give you life abundantly. Kung ang kaaway, pumarito to steal, kill, and destroy, but sabi niya, but I have come to give you life abundantly. Abundantly meaning, hindi ka, maybe pagyamanin ka, or diyan ka lang, yung bang ma-enjoy mo yung buhay na kasama ang Panginoon. Yung bang ma-enjoy mo yung pagiging Kristiyano mo sa balat ng lupa. Yung bang makita sa'yo yung pag-ibig at liwanag natagpuan mo sa Kanya. Yan ang abundant life. Kahit na anong mangyari, kahit na may bagyo, kaya mo pa rin matulog ng mahimbing. Di ba? Yung kaibigan mo, masandal lang tulog. Ang sarap nun. Kabataan, kami mga kaibigan, City Light Church, ang peace ay hindi nakikita sa anong situations mo. Ang peace ay makikita mo sa presence ng Panginoon. Amen? So let's pray. Father God in heaven, Lord God,